Ang batang ito ay si Eli Cheng. Pangarap niyang maging isang guro sa hinaharap. Ngunit sa mura niyang edad, tila may labis ng bumabagabag sa kanyang kalooban. Nagtungo siya sa rooftop ng isang gusali, at doon sumigaw ng malakas, para maibsan ang kanyang pagkabalisa. Tinawag niya ang sarili na isang talunan at walang kwenta, ngunit nangako siyang mag-aaral ng mabuti, para makapasok sa pinaka-prestihiyosong unibersidad sa Hong Kong. Pagkalipas ng maraming taon, gumising ng maaga ang guro na si Mr. Cheng, para pumasok sa paaralan. Maaga siyang naghanda, at sumakay ng bus papunta sa paaralan. Matapos ang isang nakakapagod na araw, nagpasya siyang magpahinga muna. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang asawang si Sherry. Pinipilit siya nitong pirmahan na ang mga papeles ng kanilang diborsyo, sa lalong madaling panahon. Nagdulot iyon ng pagkabalisa sa kanya. Nang gabing iyon habang naglilinis ng paaralan, nakakita ang janitor ng isang liham mula sa isang mag-aaral. Nabahala ito ng matuklasan, na ang sumulat ng liham, ay nagpapahayag ng layuning tapusin ang sariling buhay. Agad ipinaabot ng janitor ang sulat sa mga opisyal ng paaralan. Kinaumagahan, nagpulong ang principal at mga guro, para talakayin ang seryosong bagay na ito. Nag-alala ang lahat, ngunit nagpasya ang principal, na isantabi muna ang issue, dahil ayaw nitong maabala ang ibang mga estudyante. Malapit na kasi ang entrance exam sa mga universidad, at baka makaapekto iyon sa mga mag-aaral. Gayunpaman, determinado si Mr. Cheng, na alamin kung sino ang may gawa ng sulat. Ayaw niyang ipagsawalang bahala ang sitwasyon, dahil nag-aalala siya para sa bata, at naiisip kung gaano kabigat ang pinagdadaanan nito. Hiniling niya sa principal, na ipaubaya na sa kanya ang tungkol doon. Nangako siya na hahanapin ang bata, para matulungan ito sa kung anumang pinagdadaanan nito. Agad sinimula ni Mr. Cheng ang kanyang pagsisiyasat. Ngunit habang nasa klase, nahirapan siyang mag-concentrate, dahil paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, ang bawat salita mula sa liham. Pag-uwi sa bahay, sinubukan niyang itugma ang sulat kamay mula sa liham, sa mga test papers ng kanyang mga estudyante. Ngunit wala siyang nakitang tugma. Habang tinititigan ang pamilyar na liham, tila nagpapaalala iyon sa kanya, tungkol sa isang bagay mula sa kanyang nakaraan. Dahil sa pakiramdam na iyon, pumunta siya sa kanyang silid, at hinalungkat ang kanyang mga lumang gamit. Doon, nakita niya ang isang lumang diary. Nang sinimulan niya iyong basahin, nadala siya pabalik sa kanyang nakaraan. Bumalik siya sa panahon, noong si Eli Cheng ay nasa elementarya pa lamang. Isang araw, dumalo si Eli sa talent show ng paaralan, kasama ang kanyang mga magulang. Ang nakababatang kapatid niya na si Alan, ay ipinamalas ang husay sa pagtugtog ng piano. Habang pinapanood ang bunsong anak, nakaramdam ng matinding pagmamalaki, ang kanilang ama na si Hung Cheng at ina na si Heidi Cheng. Si Alan ay isang gifted child. Hindi lamang ito nangunguna sa larangan ng akademya, ngunit mahusay din ito sa iba't ibang mga aktibidad. Habang pinagmamasdan ng husay ng kapatid, inasam din ni Eli na sana ay dumating ang araw, na may pagmalaki din siya ng kanyang mga magulang. Isang gabi habang binabasa ang paboritong comics, biglang narinig ni Eli ang malakas na sigaw ng kanyang ama. Lumabas siya sa kanyang silid, at nasaksihan ang isang nakapanlulumong eksena. Narinig niya ang masasakit na salitang binitawan ng kanyang ama, para sa kanyang ina. Bukod doon, pinagbuhatan pa nito ng kamay ang kanyang ina. Sinisisi nito ang asawa, kung bakit pa nito isinilang ang isang walang kwentang anak na tulad ni Eli, na walang interes sa pag-aaral o anumang talento. Nang marinig iyon, agad na tumakbo si Eli sa kanyang silid dahil sa takot, at nagtago sa ilalim ng kumot, para matakasan ang nakakatakot na katotohanan. Maya-maya, pumasok ang kanyang ama sa silid, at itinanong kung bakit gising pa siya. Bago pa man makasagot si Eli, napansin ng kanyang ama ang mga comics na binabasa niya. Lalong nagalit ang ama nang makita ang mga iyon, at pinarusahan ng matindi si Eli. Ang kawawang bata ay nagdusa, nang dahil lamang sa simpleng pagbabasa. Pagkagising ni Eli kinaumagahan, nakabihis at nakahanda na para pumasok ang nakababatang kapatid niya. Gaya ng dati, huli na naman si Eli. Kahit siya ang mas nakakatanda, mas magaling at mas nakakaangat ang kapatid niya kaysa sa kanya. Iyon marahil ang dahilan, kung bakit labis na kinaayawan siya ng kanyang ama. Bago pumasok sa paaralan, bumili si Eli ng isang diary. Narinig niya mula sa principal, na ang pagsusulat sa diary ay nakakatulong na maging matalino ang isang tao, at mapataas ang mga marka sa paaralan. Kinabukasan sa almusal, nangako si Eli sa kanyang ama, na mag-aaral na siyang mabuti, at sisikaping makapasok sa top 10. Bilang tugon, nangako din ng kanyang ama, na kung makakapasok siya sa top 10, o kahit top 15, pupunta sila sa Disneyland.
Bukod pa doon, makakatanggap na din siya ng kaparehong halaga ng baon, gaya ng sa kapatid niya. Tuwang-tuwa si Eli, nang marinig iyon. Nagpresenta din ang kapatid niyang si Alan, na tulungan siya sa pag-aaral. Pagkaraan ng ilang linggo, ipinatawag si Heidi Cheng ng guro ni Eli, para kausapin. Ipinaalam sa kanya ng guro, na kailangan ni Eli na magsikap sa kanyang pag-aaral, dahil hindi maganda ang resulta ng mga pagsusulit nito. Habang pauwi, hindi napigilan ni Heidi ang pagtulo ng kanyang mga luha. Alam na niya kung ano ang mangyayari, kapag nalaman na iyon ng kanyang asawa. Pagdating sa bahay, naabutan niya ang principal ng pinakamalaking paaralan sa Hong Kong, upang makilala ang kanilang pamilya. Nandoon ito upang batiin si Alan, sa pagpasa nito sa isa sa pinakamahirap na pagsusulit sa bansa. Para ipagdiwang ang masayang okasyon, pumunta ang mga ito sa isang restaurant kasama si Alan, habang ang kawawang si Eli ay iniwan kasama ang kasambahay. Ngunit sa hapunan, sa halip na kumain, itinuon ni Eli ang atensyon sa pag-aaral, at determinadong pataasin ang kanyang mga marka. Hangad niyang sana ay maging paborito rin siya ng mga magulang, tulad ng kanyang kapatid na si Alan. Nang gabi ring iyon, pagkatapos malaman ng ama ang mababang marka ni Eli, galit na galit siya nitong pinalo, at pinarusahan ng husto. Kinabukasan, nang makita siya ng ama na hirap pa din sa pagtugtog ng piano, muli siya nitong pinagalitan. Namagitan naman ang piano teacher na si Miss Chan. Ipinaliwanag niya kay Mr. Hong, na dahil lang sa hindi kasing galing ni Eli ang kanyang kapatid, hindi yun nangangahulugan na hindi na ito magtatagumpay sa buhay. Ipinaalala din niya dito, na ang bawat bata, ay may natatanging talento. At sa paglipas ng panahon, mahahanap din ni Eli ang kanyang sariling landas, at makakamit ang tagumpay. Palaging sinusuportahan ni Miss Chan si Eli. Mabait ito sa kanya at matyaga siyang tinuruan, na lubos na nagbigay inspirasyon sa kanya. Dahil kay Miss Chan, nagsimula siyang mangarap, na maging isang mahusay na guro balang araw tulad nito. Ang eksena ay nagbalik sa kasalukuyan, kung saan makikita sina Mr. Chang at Miss Ho, na kinakausap ang isang estudyante. Ito ang pinaghihinalaan nilang may-ari ng liham, na natagpuan ng janitor. Pareho nilang nauunawaan ang mga paghihirap na pinagdadaanan nito. Sa halip na tanungin ito, dinala nila ito sa isang lugar, at hinikayat na sumigaw ng malakas para mailabas ang mga damdaming pilit nitong sinisikil. Sa una ay nag-aalangan ito, ngunit nang makitang sumisigaw na din sina Mr. Chang at Miss Ho, nag-ipon ito ng lakas ng loob at ginaya sila. Sumigaw ito ng ubod lakas, at inilabas ang lahat ng mga itinatagong emosyon. Pagkatapos ay nakaramdam ito ng kaginhawaan, at nagsimulang kumalma. Kinagabihan ng may hatid ito pauwi, buong puso itong nagpasalamat sa kanila. Pagkatapos ay umuwi na si Mr. Cheng sa kanyang apartment. Dahil napagod sa maghapon, naupo siya sa sofa, at pinanood ang video ng kanyang kasal. Habang nanunood, nagbalik ang lahat ng mga alaala nila ni Sherry. Naalala niya kung gaano sila kasaya, pagkatapos ng kanilang kasal. Naalala din niya ang araw, nang malaman nilang buntis na si Sherry. Sa una, pareho silang tuwang-tuwa at sabik na sabik. Ngunit sa paglipas ng mga araw, naramdaman niya na hindi pa pala siya handang bumuo ng pamilya. Nang ipagtapat niya iyon kay Sherry, labis itong nasaktan. Dahil walang pagpipilian, napilitan itong hindi na ipagpatuloy ang pagbubuntis. Mula ng araw na iyon, nagkaroon na ng tensyon sa pagitan nila, na sa kalaunan ay lumala, at humantong sa hiwalayan. Habang nalulunod sa mga masasakit na alaala, bigla niyang naalala ang diary, at ang kwento ay muling nagbalik sa nakaraan. Isang araw, nalaman ni Eli na ang may akda ng paborito niyang comic book ay nagpatiwakal. Labis niya iyong ikinalungkot. Dahil sobrang naapektuhan, nagkasakit siya habang nag-e-exam sa paaralan. Nang makita ang kanyang kalagayan, agad na ipinatawag ng guro ang kanyang ina, para iuwi na siya. Sa daan habang pauwi, ipinagtapat ni Eli sa kanyang ina, na ilang araw na siyang balisa, at nahihirapang makatulog sa gabi. Hiniling pa niya dito na dalhin siya sa isang psychiatrist. Gayunpaman, binaliwala lang ng kanyang ina ang kanyang mga alalahanin, dahil wala naman iyong basehan. Sinabihan pa siya nito na huwag intindihin ang mga walang kwentang bagay. Gabi-gabi, hirap makatulog si Eli. Kinalaunan, kinuha niya ang mga paboritong comics at muling binasa. Umaasa siyang maunawaan, kung bakit nagawa ng may akda na kitilin ang sariling buhay. Naisip niya, na marahil dahil iyon sa hindi nito nakamit ang pangarap nito sa buhay. Kinabukasan pag-uwi mula sa paaralan, naabutan ni Eli na kinukuha na ang lahat ng mga laruan niya, para itapon. Ngunit ang mas malala, tinanggal na din ng kanyang ama, ang kanyang piano teacher na si Miss Chan, na nag-iisang kakampi niya. Pinalitan ito ng bago, na isang istriktong guro.
Ang bago niyang guro ay katulad ng kanyang ama, na malupit at walang patawad. Dahil doon, lubhang natakot ang kawawang si Eli, na halos hindi na mailagay ang mga daliri sa piano, sa takot na magkamali at mapag-alitan. Samantala sa kasalukuyan habang binabasa ang diary, nakatanggap si Mr. Cheng ng mensahe, na ang kanyang ama ay na-admit sa ospital. Nagmamadali siyang pumunta ng ospital. Ngunit pagdating doon, hindi niya nakaya nang magtagal doon. Walang sabi-sabing umalis siya, at agad na sumakay ng bus para umuwi. Habang nakaupo sa bus, isang balita ang nabasa niya na labis na nakaapekto sa kanya. Nagpaalala iyon sa kanya, ng pinakamasakit na karanasan niya sa kanyang pagkabata. Isang gabi, hiniling ni Eli sa kanyang kapatid, na tulungan siya sa kanyang pag-aaral. Bilang kapalit, nangako siyang dadalhin ito sa isang lihim na lugar para maglaro. Dahil na-excite sa ideya, masayang sumang-ayon si Alan. Pagkatapos ng kanilang pag-aaral, ang una nilang ginawa ay pumunta sa tindahan ng mga laruan. Ginamit ni Alan ang kanyang pera para bumili ng laruan. Pagkatapos ay dinala ni Eli ang kapatid sa rooftop ng isang gusali. Pagdating doon, hinimok niya si Alan na sumigaw ng malakas para mailabas ang kanyang stress at mga hinaing. Ang araw na iyon ang pinakamasayang araw sa buhay ni Alan. Malaya itong tumawa, naglaro, at in-enjoy ang bawat sandaling nakasama doon, ang nakatatandang kapatid. Iyon ay naging isang napakahalagang alaala, na hindi nito makakalimutan magpakailanman. Ngunit maya-maya, nakita sila ng building manager, at agad na ini-report iyon sa kanilang ina. Galit na galit ang kanilang ina. Ngunit si Eli lang ang pinagalitan nito. Sinampal pa siya ng kanyang ina, at sinisi sa lahat. Bilang karagdagang parusa, hindi na siya isasama sa inaasam-asam niyang bakasyon sa Amerika. Binalaan din siya ng ina, na kapag hindi siya pumasa ng may magandang marka sa taong iyon, hindi na siya nito ituturing na anak. Iyon ang naging pinakamalungkot na araw sa buhay ni Eli. Sanay na siyang makatanggap ng rejection mula sa ama. Pero ngayon, pati ang kanyang ina ay tinalikuran na rin siya. Pinuntahan ni Eli ang kanyang ama sa silid, at binigyan ito ng walis. Hiniling niya na parusahan siya nito. Ngunit mariin lang siya nitong pinagsabihan, na hindi na siya nito itinuturing na anak. Dahil doon, ganap na nawasak ang mundo ni Eli. Nang gabing iyon, umiyak siya ng gusto habang niyayakap ang kapatid na si Alan. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit na nararamdaman sa kanyang diary. Isinulat niya doon na kapag nawala siya, magiging masaya na siguro ang kanyang pamilya. Tinawag niya ang kanyang sarili, na pinakawalang kwentang tao sa mundo. Isang tao na kahit kailan, ay walang makakamit sa buhay. Isang tao, na malamang na makakalimutan ka agad, pagkatapos ng kamatayan. Taglay ang hinanakit at pagsisisi sa kanyang puso, tuluyan na niyang iniwan ang kanyang pamilya magpakailanman, at tinungo ang lugar, kung saan wala nang nakakabalik pa. Labis ang pagdadalamati ni Mr. Cheng, matapos basahin ang diary ni Eli. Sinisisi din niya ang sarili sa nangyari sa kapatid. Sa wakas, nahayag na din ang katotohanan. Si Mr. Cheng ay si Alan, at si Eli ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Dahil sa takot na mapahiya, pinalabas ng kanilang ama, na namatay sa isang malalang sakit si Eli. Ngunit ang totoo, maituturing iyong pagpatay, at ang may kagagawan ay ang sarili nilang magulang. Sa burol ni Eli, tahimik na nagdalamhati si Miss Chan sa isang tabi. Nagbago ang lahat pagkatapos ng malagim na pangyayaring iyon. Hindi na muling nagsikap si Alan, na bigyan ng karangalan ang kanyang ama. Iniwan din ng kanyang ina ang kanyang mahigpit at malupit na asawa, at piniling layuan sila. Simula noon, itinago ni Alan ang diary ng kanyang kapatid, at paulit-ulit na binasa. Biglang nakatanggap si Alan ng balita, na kritikal na ang kalagayan ng kanyang ama. Agad niya itong pinuntahan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong makapag-usap ng masinsinan. Inamin ng ama, na hanggang ngayon, pinagsisisihan pa rin ito ang lahat ng mga nagawa. Sa kaibuturan ng kanyang puso, aminado ito, na ito ang may pananagutan sa pagkawala ng anak. Dahil sa mapait na mga karanasan ni Alan sa buhay, natakot siyang magsimula ng pamilya. Hindi rin niya ipinaalam kay Sherry ang tungkol sa kapatid niya. Sa burol ng ama, matapang na hinarap niya si Sherry, at ibinigay ang diary ng kanyang kapatid. Matapos basahin ang diary, noon lang lubos na naunawaan ni Sherry ang asawa. Sa pagtatapos ng school year, ibinahagi ni Alan sa kanyang mga estudyante, ang ilang mga insidente mula sa kanyang kabataan. Pinayuhan niya ang mga mag-aaral, na e-enjoy ang buhay tulad ng isang laro, kung saan hindi mahalaga ang pagkapanalo at pagkatalo. Ibinigay din niya sa mga ito ang kanyang personal na numero, at sinabing kung may anumang problema, maaari silang makipag-ugnayan sa kanya.
Habang nasa bus pa uwi, nakatanggap si Alan ng mensahe mula sa isa sa mga estudyante niya. Nagkita sila, at ibinahagi ng bata ang tungkol sa mga problema nito. Pinakinggan iyong mabuti ni Alan, pagkatapos ay pinayuhan at dinamayan ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, masaya silang nagpaalam sa isa't isa. Kinalaunan, bitbit ang isang pumpo ng bulaklak sa kanyang mga kamay, nagtungo si Alan sa rooftop ng gusali na pinuntahan nila ng kapatid. Nakaramdam siya ng matinding kasiyahan, dahil nagawa niyang maging isang uri ng guro, na pinangarap ng kapatid niya. Napapikit siya at huminga ng malalim, na tila ba nararamdaman ang presensya ng kapatid sa tabi niya.